Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Javier Santos, isang 45 taong gulang na doktor at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga isdang dapat iwasan at isdang dapat kainin para sa mas mahabang buhay ng mga senyor. Madalas nating naririnig na ang pagkain ng isda ay nakakapagpatalas ng isip at nakakapagpalakas ng katawan, lalo na sa mga edad 60 pataas. Maraming doktor, kasama ako, ang nagre-rekomenda sa mga nakatatanda na kumain ng sapat na isda para sa kalusugan. Ngunit alam nyo ba, hindi lahat ng isda ay mabuti para sa ating mga senyor. May ilang isda na sa tingin natin ay masustansya, pero posibleng nagtatago ng panganib. Samantala, mayroon din namang mga isda na sa tingin natin ay simple lamang, pero sila pala ang susi sa mahabang buhay. Ngayon, aalamin natin kung aling 4 na uri ng isda ang dapat na iwasan ng mga lampas 60 taong gulang at kung aling 4 na uri ng isda ang dapat na laging nasa ating hapagkainan upang mapanatili ang ating kalusugan. 4 na uri ng isda na dapat iwasan ng mga lampas 60 taong gulang. Una, tingnan natin ang 4 na pinakamasamang isda. Huwag nating isipin na ang lahat ng isda sa dagat ay mabuti para sa atin. May ilang isda na hindi maganda kahit para sa mga bata pa, lalo na para sa mga nakatatanda na humihina na ang sistema ng katawan. Ang 4 na isdang ito ay parang mga nakatagong mamamatay tao sa dagat at dapat itong iwasan ng mga kaibigan nating 60 anyos pataas. 1. Pating. Shark. Tama, ang pinakamataas na maninila sa karagatan, ang pating. Marahil ay hindi lahat ay nakakakain ng karne ng pating sa kanilang buhay, ngunit sa kultura ng pagkain sa Pilipinas, ang mga sangkap na may kinalaman sa pating ay hindi kalayuan. Halimbawa, ang shark's fin soup o mga produkto tulad ng pating cartilage powder. Maraming matatanda ang naniniwala na ang shark's fin ay mayaman sa collagen na makakatulong sa mga kasukasuan o balat. Mayroon din namang umiinom ng pating cartilage supplements sa pag-asang mapipigilan ng kanser. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay ang pating ay kadalasang nagtataglay ng malaking dami ng heavy metals na nakakasama sa katawan ng tao. Mahaba ang buhay ng pating at nasa tuktok sila ng food chain. Ang mga isdang kinakain nila ay maaaring naglalaman ng mercury at iba pang heavy metals. Ang mga lason na ito ay naiipon sa kanilang katawan. Kapag kumain tayo ng pating, parang kinakain din natin ang mga highly concentrated toxins na ito. Ang mercury ay isang neurotoxin. Ang matagal na pagkonsumo nito ay makakasira sa nervous system at paggana ng utak na magre-resulta sa paghina ng memorya, pagkawala ng balanse at maaari ring magdulot ng pamamanhid ng kamay at paa at panghihina ng kalamnan. Para sa mga nakatatanda, mas mataas ang panganib ng pagkalason sa mercury dahil sa pagtanda. Humihina ang function ng atay at kidney sa pag-alis ng toxins, kaya mas mahirap nilang i-metabolize ang heavy metals. Kung regular kang kumakain ng dried shark meat o anumang produktong may kinalaman dito, dapat kang mag-ingat. Ito ay parang naglalagay ng time bomb sa iyong katawan. Bukod pa rito, ang karne ng pating ay hindi masarap. Madalas itong may amoy ng ammonia dahil umaasa ang pating sa urea sa kanilang katawan para mailabas ang dumi. Pagkatapos nilang mamatay, ang urea ay nabubulok at gumagawa ng amoy ng ammonia. Hindi masarap at posibleng may lason, kaya wala talagang dahilan para kainin ito para sa sinasabing pampalakas. Ang shark's fin na alam natin ay hindi mataas sa nutrisyon. Ang pangunahing sangkap nito ay collagen at wala itong anumang mahiwagang epekto sa kalusugan. Sa kabaliktaran, dahil galing sa pating ang shark's fin, mayroon pa ring panganib ng heavy metal contamination. Dito rin ay paalala lamang, ang panghuhuli ng pating para sa shark's fin ay lubhang nakakasira sa ekolohiya. Maraming pating ang brutal na tinatanggalan ng palikpik at ibinabalik sa dagat upang mamatay. Para sa ekolohiya ng mundo at para sa ating kalusugan, mas mabuting huwag na tayong kumain ng shark's fin soup. Sa madaling salita, ang pating ay tiyak na isang uri ng isda na dapat iwasan ng mga lampas 60 taong gulang. Hindi lamang ito hindi nagbibigay ng inaasahang pampalakas, kundi posibleng magdala pa ito ng mapanganib na heavy metal sa iyong katawan. Ay, isdang espada. Swordfish. Ang isdang espada ay isa ring malaking isda na kumakain ng ibang isda sa karagatan. Kilala ito sa kanyang mahabang pointed snout. Sa ilang high-end na restaurant o buffet, makikita mo ang swordfish stick. Ang karne ng isdang espada ay matatag at masarap.
Ngunit ang dami ng heavy metal sa kanyang katawan ay nakakaalarma rin. Katulad ng pating, ang isdang espada ay mataas sa food chain at may mahabang buhay, kaya nakakaipon ito ng maraming pollutants. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mercury content sa mga komersyal na isdang espada ay kadalasang seriously exceeding ang limitasyon. Kung regular kang kumakain ng isdang espada, unti-unting tataas ang mercury concentration sa iyong katawan na maaaring makaapekto sa kalusugan. Para sa mga matatanda, makakasira ang mercury sa cognitive abilities at mapabilis ang brain aging na ayaw nating mangyari. Bukod pa rito, makakasira rin ang mercury sa cardiovascular and immune systems. Para sa mga senior na madaling magkaroon ng high blood pressure at arteriosclerosis, mas nakakasama ito. Marahil ay iisipin ng ilan, hindi naman ako araw-araw kumakain ng isdang espada, kaya okay lang siguro kung paminsan-minsan lang. Ngunit ang problema ay, ang mercury ay napakabagal mailabas sa katawan ng tao. Maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit isang taon bago mailabas ang bahagi nito. Kung kumain ka ng isdang espada o iba pang high mercury fish sa maikling panahon, maiipon ang mercury sa iyong katawan, lalo na sa mga matatanda na mabagal ang metabolismo, madaling maipon ang problema. Mayroong balita noon tungkol sa isang matandang mangingisda sa Leyte na nagkaroon ng heavy metal poisoning dahil sa labis na pagkain ng malalaking isda na kanyang nahuli na nagdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Ipinapakita nito na sa likod ng masarap na swordfish dish, mayroong nakatagong panganib sa kalusugan. Sa totoo lang, hindi lang isdang espada. Lahat ng malalaking isda sa dagat, tulad ng marlin, tuna partikular ang bigay tuna at bluefin tuna ay may katulad na pag-aalala. Dahil sa polusyon sa karagatan, ang heavy metals ay naipon sa food chain. Ang mga nabanggit na sea giants ay may pinakamataas na konsentrasyon ng heavy metals sa kanilang katawan. Madalas nating naririnig na dapat iwasan ng mga buntis at bata ang pagkain ng mga isdang ito. Sa katunayan, kailangan din itong iwasan ng mga senior. Sa kabuuan, ang mga lampas, 60 taong gulang, ay dapat iwasan ang pagkain ng isdang espada at iba pang malalaking predatory ocean fish upang maiwasan ang pinsala ng heavy metals sa inyong kalusugan. 3. Tilapia. Ang tilapia ay isang napakapamilyar na isda sa Pilipinas. Karaniwan itong makikita sa palengke o sa mga kainan. Ang karne ng tilapia ay malambot, kakaunti ang tinik, at mura. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay isang economical and good fish. Ngunit ang totoo, ang tilapia ay marahil ang isda sa hapagkainan na least worth eating. Una, sa usapin ng nutritional composition, ang tilapia ay kabilang sa mga freshwater farmed fish. Ang komposisyon ng fatty acid sa kanyang katawan ay hindi maganda para sa kalusugan. Alam nating ang bentahe ng isda ay angaman sa omega, 3 unsaturated fatty acids. Ang fatty acid na ito ay may anti-inflammatory at cardiovascular protective effects. Gayunpaman, ang tilapia ay napakababa sa omega-3 content at sa halip ay naglalaman ng mas mataas na proporsyon ng omega-6 fats. Ang sobrang pagkonsumo ng omega-6 fats ay magiging pro-inflammatory substances sa katawan. Ang matagal na pagkain ng mga pagkaing mataas sa omega-6 at mababa sa omega-3 ay maaaring magpataas ng inflammatory response sa katawan. Ang pamamaga ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang sakit tulad ng cardiovascular disease, arthritis, at maging ilang uri ng cancer na may kaugnayan sa chronic inflammation. May nagbibiro pa na mas mabuti pang kumain ng bacon kaysa tilapia. Ito ay tila labis, ngunit mula sa fatty acid ratio na pananaw, ang tilapia ay hindi talaga maituturing na malusog. Para sa mga senior na may panganib sa cardiovascular disease, ang paggawa ng tilapia bilang pangunahing pinagkukunan ng isda ay maaaring hindi magdulot ng health benefits na dapat makuha mula sa isda at maaaring makasama pa sa puso dahil sa labis na omega-6. Bukod sa nutritional content, ang issue sa farming environment ng tilapia ay dapat ding pag-alala. Ang tilapia ay mura dahil madali itong alagaan, mabilis lumaki, at nakakaraos kahit sa intensive farming conditions. Upang makamit ang mataas na ani, ang ilang unscrupulous fish farms ay maaaring magdagdag ng antibiotics, hormones, o gumamit ng murang raw materials tulad ng fermented animal waste bilang feed. Ang mga kemikal na ito sa proseso ng pagpapalaki ay maaaring manatili sa karne ng isda. Kung regular na kumakain ang mga senior ng ganitong uri ng cheap tilapia na may unknown source,
Parang nilalagyan nila ang kanilang katawan ng potensyal na antibiotic residues, heavy metals at mga kontaminadong tubig. Ito ay lubhang nakakasama sa kalusugan. Mayroong mga ulat ng pagkain na nagpapakita na ang mga commercially available tilapia ay naglalaman ng iba't ibang antibiotic residues na nakakaalarma. Dahil sa kakulangan ng beneficial fish oil, mababa ang fishy smell ng tilapia. Hindi ito amoy isda tulad ng ibang isda sa dagat. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay maganda dahil hindi amoy isda at mas madaling lutuin. Ngunit naisip mo ba na ang mahinang amoy isda ay nangangahulugang mababa ang EPA at DHA content ng tilapia? Iyon ay nagpapatunay lamang na limitado ang omega-3 nutrition na ibinibigay nito. Sa kabuuan, bagaman mura ang tilapia, hindi ito masyadong nakakatulong sa kalusugan ng mga senior at marami itong potensyal na panganib. Hindi talaga ito inirerekomenda na kainin ng madalas o ituring na pampalakas. 4. Basa fish pangasius basa. Ang pangalang basa fish ay maaaring hindi pamilyar sa ilan. Ngunit kung mahilig kang bumili ng frozen fish fillets o madalas kang kumakain ng deep-fried fish fillets na may breading sa mga restaurant, malamang ay nakakain ka na ng basa fish. Ang basa fish ay isang freshwater farmed fish na kilala rin bilang Asian catfish o Vietnamese catfish. Karaniwan itong matatagpuan sa mga aquaculture farms sa Timog Silangang Asya. Dahil mabilis lumaki ang basa fish at mababa ang gastos sa pagpapalaki, ito ay malawakang inaalagaan at iniluluwas sa buong mundo. Sa mga supermarket, ang mga cheap, skinless, boneless frozen white fish fillets ay kadalasang basa fish. Tila maginhawa, ngunit ang basa fish ay maituturing na landmine sa mundo ng isda at hindi ito masyadong nakakatulong sa kalusugan. Una, tulad ng tilapia, ang basa fish ay mababa sa omega-3 content at hindi mataas sa nutritional value. Halos wala kang makukuhang heart-healthy fish oil mula sa pagkain ng basa fish. Ang kinakain mo ay mas low-quality protein and fat. At ang komposisyon ng taba nito ay hindi rin masyadong malusog. Ang mas malaking problema ay ang aquaculture waters and methods ng basa fish. Halimbawa, sa Mekong River Basin, ang pangunahing pinagmulan ng basa fish, ang industrial and agricultural emissions ay maaaring makadumi sa tubig. Lumalaki ang basa fish sa ganitong tubig. May mga ulat na nagsasabi na ang ilang produkto ng basa fish ay naglalaman ng excessive heavy metals o pesticide residues. Mayroon ding mga fish farmers na gumagamit ng bulok na fish scraps o kahit basura bilang pakain sa basa fish upang makatipid sa gastos na nagreresulta sa mataas na antas ng bakterya at pollutants sa karne ng isda. Hindi ba't nakakatakot pakinggan? Dahil sa mga problemang ito, ang ilang bansa sa Europa at Amerika ay may mahigpit na inspection measures para sa imported na basa fish. Noong nakaraan, mayroon ding mga balita tungkol sa ilang batches ng basa fish na disqualified at ibinalik. Sa Pilipinas, ang basa fish ay madalas na ibinebenta bilang cream dory o lapu-lapu. Mahirap para sa karaniwang tao na makilala sa pamamagitan lamang ng hitsura. Ngunit ang unusually cheap boneless fish fillets ay kadalasang basa fish. Para sa mga lampas 60 taong gulang, ang tila maginhawa at boneless fish fillets ay, kung ito ay basa fish na hindi alam ang pinagmulan, ay maaaring maging sanhi ng pagkonsumo ng maraming nakakasamang residues. Ang matagal na pagkonsumo ay maaaring makaapekto sa liver and kidney detoxification function at magpataas ng metabolic burden. Sa madaling salita, ang basa fish ay halos walang health-boosting nutrition, ngunit nagtatago ito ng mga panganib. Hindi talaga ito sulit kainin. Sa halip na kumain ng ganitong uri ng isda para sa kaginhawaan, mas mabuting pumili ng iba pang isda na mas mataas ang kalidad. Ang 4 na nabanggit ay ang aming listahan ng Worst Fish Species Blacklist. Sa buod, ang pangunahing problema ay 2 puntos. Una, mataas ang nilalaman ng heavy metals at iba pang toxic substances tulad ng pating at isdang espada. Pangalawa, mababa ang nutritional value at may potensyal na farming pollution risk tulad ng tilapia at basa fish. Ang mga senior na lampas 70 taong gulang na unti-unting humihina ang function ng iba't ibang organ ay kailangang maging partikular na maingat sa pagkain. Kung hindi tayo maingat sa pagpili ng nabanggit na mga risk zone fish species, sa katagalan, hindi lang natin hindi matatamasa ang benepisyo ng pagkain ng isda, kundi maaari pa tayong magkaroon ng malaking problema sa kalusugan. Kaya, sinasabi namin na ang mga isdang ito ay dapat iwasan hanggat maaari. Siyempre, sa buhay,
Kung minsan ay gusto nating sumubok ng bagong pagkain, naiintindihan namin. Ngunit kailangan nating kontrolin ang dalas at huwag kumain ng masyadong marami sa bawat pagkakataon, lalo na sa pating at isdang espada. Talagang iwasan na lang. 4 na uri ng isda na dapat kainin ng mga senior. Ngayong napag-usapan na natin ang blacklist, marahil ay magtatanong kayo, ano ba ang mga isda na dapat kong kainin para talagang maging malusog at humaba ang buhay? Huwag mag-alala, marami pa ring excellent students sa dagat na naghihintay na ating matuklasan. Ang 4 na isdang ipapakilala namin ngayon ay maituturing na health guarantee para sa mga nakatatanda at matatandang may edad 60 pataas. Mayaman sila sa nutrisyon, may maraming benepisyo para sa puso, utak, buto at BP, at medyo ligtas at hindi gaanong polluted. Karapat-dapat silang kainin ng madalas. 1. Salmon. Salmon. Ang salmon ay marahil ang kilalang health food sa buong mundo. Ang kanyang fatty orange red meat ay naglalaman ng mayamang omega-3 fatty acids na tinatawag ng mga nutrisyonista bilang brain gold at vascular scavenger. Para sa mga lampas 60 taong gulang, ang salmon ay maaaring magbigay ng serye ng mahalagang benepisyo sa kalusugan. Una, ang omega-3 polyunsaturated fatty acids sa salmon ay napakabuti para sa cardiovascular system. Ang sangkap na EPA ay makakatulong na bawasan ang triglyceride level sa dugo, pataasin ang good cholesterol, at mayroon ding anticoagulant effect na binabawasan ang panganib ng blood clots. Ang mga epekto na ito ay sama-samang makakapagpababa ng panganib ng heart disease at stroke. Maraming senior ang may problema sa cholesterol o high blood lipids. Ang regular na pagkain ng salmon ay makakatulong na mapabuti ang mga tagapagpahiwatig na ito. Ang DHA naman ay isang mahalagang nutrient para sa utak. Tinatawag itong building block of the brain. Ang sapat na DHA ay makakatulong na mapanatili ang cognitive function, memory, at sinasabing makakapagpababa pa ng panganib ng demensya. Ang demensya ay madalas na inaalala ng mga matatanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sapat na pagkonsumo ng omega-3 ay maaaring makatulong sa pag-iwas. Bukod pa rito, ang salmon ay naglalaman din ng maraming nutrients na nakakatulong sa mga senior, halimbawa ang vitamin D. Ang salmon ay isa sa ilang pagkaing mayaman sa vitamin D. Ang vitamin D ay makakatulong sa pagsipsip ng calcium, mapanatili ang malakas na buto, at maiwasan ang osteoporosis. Ang mga senior, dahil sa pagbaba ng efficiency ng vitamin D synthesis sa balat at kakulangan sa sikat ng araw, ay kailangang magdagdag ng vitamin D mula sa pagkain. At ang vitamin B12. Bawat 100 gramo ng salmon ay naglalaman ng sapat na vitamin B12. Ito ay mahalaga para sa paggawa ng red blood cells at pagpapanatili ng nerve health. Maraming matatanda ang may mababang B12 dahil sa paghina ng gastrointestinal absorption function. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa B12 ay malaking tulong. Ang salmon ay nagbibigay din ng high-quality protein at antioxidant minerals tulad ng selenium. Mahalagang banggitin na ang kaakit-akit na orange-red color ng salmon ay nagmumula sa astaxanthin, isang antioxidant substance. Ang sangkap na ito ay maaaring neutralize free radicals, pabagalin ang pagtanda, at mayroon ding protective effects sa cardiovascular system at utak. Masasabing, ang salmon ay pinagsama-sama ang iba't ibang elemento na nagpapabagal ng pagtanda at nagpoprotekta sa kalusugan. Para sa mga may edad, ito ay halos isang health supplement na lumitaw sa pangalan ng masarap na pagkain. Kung pinirito man, inihaw o pinasingaw, madaling lutuin ang salmon. Ang malambot na karne nito ay madali ring nguyain at tunawin. Kung nag-aalala ka sa labis na calories o fat intake, maaari kang maghurno sa oven o pakuluan. Parehong paraan na naglalabas ng labis na taba at pinapanatili ang omega-3. Ano man ang lutuin, ang salmon ay tiyak na isang star ingredient na dapat laging nasa hapagkainan ng mga senior. Inirerekomenda ng mga nutrition expert na ang mga senior ay kumain ng omega-3 rich fish 2 beses sa isang linggo at ang salmon ay magiging isang mahusay na pagpipilian. Tiyak na magpapasalamat sa iyo ang iyong puso at utak. 2. Sardinas, sardines. Marahil, kumpara sa salmon, ang sardinas ay tila simple at hindi kapansin-pansin. Ngunit huwag maliitin ang maliliit na isdang ito sa lata. Ang nutritional content ng sardinas ay hindi bumababa sa malalaking isda. Ang sardinas ay mayaman din sa omega-3 fatty acids
At dahil maliit ang sardinas at nasa ibabang bahagi ng food chain, halos wala itong heavy metal contamination. Maaari natin itong kainin ng may kumpiyansa nang hindi nag-aalala sa pag-ipon ng mercury tulad ng sa malalaking isda. Para sa mga lampas 60 taong gulang, may ilang partikular na benepisyo ang sardinas. Una, ang sardinas ay karaniwang ibinebenta sa can form. Ang mga tinik nito ay malambot na at maaaring kainin kasama ang buto. Nangangahulugan ito na hindi lang tayo kumakain ng karne ng isda, kundi nakakakuha rin tayo ng mahalagang calcium at vitamin D sa parehong oras. Ang pinakakinakatakutan ng mga senior ay ang pagkawala ng buto at pagiging marupok ng buto. Ang calcium at vitamin D ay ang double treasures para sa pag-iwas sa osteoporosis. Ang pagkain ng sardinas ay madaling makapagdagdag ng dalawang nutrients na ito. Ang calcium content ng isang lata ng sardinas ay napakataas. Para sa mga senior na hindi mahilig uminom ng gatas o may lactose intolerance, ang sardinas ay isang mahusay na pinagmulan ng calcium. Pangalawa, ang sardinas ay mayaman sa vitamin B12 at iron na makakatulong sa pag-iwas sa anemia. Maraming matatanda ang kulang sa ganang kumain at kulang sa nutrient intake, kaya madali silang magkaroon ng iron deficiency o pernicious anemia. Ang maliit na sardinas ay nagbibigay ng maraming heme iron at vitamin B12 na makakatulong sa blood production at pagpapalakas ng enerhiya. Pangatlo, ang omega, 3 content ng sardinas ay kamangha-mangha. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga matatanda na regular na kumakain ng canned sardines ay may mas mabagal na paghina ng memorya at mas mababa ang insidente ng cardiovascular problems. Marahil ay narinig mo na ang Mediterranean diet ay itinuturing na isa sa pinakamalusog na dieta sa mundo. Sa mga bansang malapit sa Mediterranean, ang sardinas ay isang mahalagang protina ng isda sa kanilang dieta. Kadalasan silang nagluluto ng sardinas sa olive oil o direktang kumakain ng pickled sardines upang makakuha ng maraming omega-3 at iba pang nutrients. Bilang resulta, ang mga matatanda sa mga lugar na iyon ay may mas mababang panganib sa heart disease. Hindi ito nagkataon. Para sa mga senior, ang sardinas ay talagang isang cost-effective at health-promoting fish. Ang canned sardines ay handa ng kainin, maginhawa at walang hirap. Kung nag-aalala ka sa mataas na sodium content ng canned food, maaari mo itong banlawan ng pinakulong tubig o pumili ng low-sodium products na nasa tubig o olive oil. Sa madaling salita, huwag maliitin ang simpleng sardinas. Para sa kalusugan ng mga senior, malaki ang naitutulong nito. Mula ngayon, isama ang sardinas sa iyong menu ng 1 o 2 beses sa isang linggo. Kung ito man ay bilang side dish o sa whole wheat bread, magdadala ito ng totoong benepisyo sa iyong katawan. Tiga, hasang, mackerel. Ang hasang, na tinatawag ding mackerel, ay karaniwan sa mga hapagkainan sa Asya. Ang grilled mackerel set meal sa mga Japanese restaurant o ang pan-fried local mackerel sa mga Pilipinong kainan na uri rin ng hasang ay kinagigiliwan ng marami. Para sa mga lampas 10 taong gulang, ang hasang ay isang isda na talagang karapat-dapat na kainin ng madalas. Una, ang hasang ay halos isa sa mga isda na may pinakamataas na omega-3 content. Halimbawa, sa karaniwang Pacific mackerel, ang EPA at DHA na pinagsama ay maaaring umabot ng higit sa 2 gramo bawat 100 gramo ng hasang. Ito ay katulad ng sa salmon at sa ilang panahon, ang fat content ng fatty mackerel ay mas mataas pa kaysa sa salmon. Nangangahulugan ito na ang pagkain ng isang serving ng hasang ay makakakuha ng maraming omega-3 na makakatulong na bawasan ang bad cholesterol, protektahan ang heart and blood vessels, at pigilan ang pamamaga. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mga taong kumakain ng mas maraming mackerel at iba pang katulad na isda ay may mas mababang insidente ng heart disease at stroke. Bukod sa fish oil, ang hasang ay mayaman din sa B vitamins at vitamin D. Ang vitamin B12 content nito ay lalong kapansin-pansin, mas mataas pa kaysa sa salmon. Kung ang mga senior ay madalas na nakakaramdam ng pagod o paghina ng memorya, maaaring ito ay may kaugnayan sa kakulangan ng vitamin B12. Ang pagkain ng hasang ay isang masarap na paraan upang magdagdag ng vitamin B12. Ang hasang ay nagbibigay din ng high-quality protein na madaling tunawin, hindi tulad ng ilang pulang karne na nagdudulot ng kabag. Para sa mga senior na may problema sa ngipin, ang malambot na karne ng hasang ay madali ring nguyain.
Mahalagang banggitin na ang hasang ay kabilang sa medium-sized fish at medyo mababa ang heavy metal content nito. Nabanggit namin kanina na dapat iwasan ang malalaking mackerel na tinatawag ding Spanish mackerel na malaki at mataas sa mercury content. Iyon ay isang exception. Ang karaniwang hasang na binibili natin sa palengke ay kadalasang maliliit na hasang na 20,030 cm ang haba. Huwag mag-alala, ang maliliit na hasang na ito ay hindi mag-iipon ng maraming toxins tulad ng malalaking isda sa dagat. Maaari nating tangkilikin ang lasa at nutrisyon nito nang walang pag-aalala. Marami ring paraan ng pagluluto ng hasang. Pinasingaw, braised, pinirito, lahat ay may kanya-kanyang lasa. Ang mas malusog na rekomendasyon ay ang steaming o grilling. Parehong nagpapanatili ng nutrisyon at mababa sa langis. Sa Japanese cuisine, madalas itong ipinapare sa vinegar ginger slices upang alisin ang umay at makatulong sa pagtunaw. Kailangan ding tandaan na dahil sa yaman ng taba ng hasang, hindi ito dapat kainin ng labis sa isang pagkakataon. 2 o 3 hiwa ng isda ay sapat na. Kung hindi, magiging pabigat ito sa panunaw. Bukod pa rito, dahil mataas ang fat content ng hasang, madali itong masira at ma-oxidize kung hindi maayos ang pag-iimbak. Pumili ng sariwa o properly frozen mackerel at iwasan ang pagkain ng sirang isda. Sa kabuuan, ang hasang ay isang cost-effective at nutritious choice para sa mga senior. Ang regular na pagkain nito ay makakatulong na bawasan ang kolesterol, protektahan ang heart and brain health, at magdagdag ng iba't ibang bitamina. Maraming benepisyo. 4. Isdang hasa-hasa Pacific Sorry. Pagdating sa isdang hasa-hasa, maraming tao ang naiisip ang masarap na grilled sorry sa taglagas na may taba na lumalabas at nagiging crispy sa ibabaw ng uling. Tama, ang isdang hasa-hasa ay isang mura at masustansyang uri ng isda at napakabuti para sa mga may edad na. Ang isdang hasa-hasa, tulad ng hasang, ay tinatawag na blue-backed fish. Ibig sabihin, may kulay asul na likod at mayaman sa taba. Ang karaniwang katangian ng mga isdang ito ay ang yaman nila sa omega-3 unsaturated fats. Ang isdang hasa-hasa ay lumalangoy mula sa malamig na karagatan patungo sa Japan upang mangitlog tuwing taglagas. Sa panahong ito, ang isdang hasa-hasa ay nag-iimbak ng maraming taba para sa mahabang paglangoy. Kaya, ang mga isdang hasa-hasa na nahuli sa taglagas ay partikular na mataba at masustansya. Ang mga matatanda ay madalas na nagsasabi na kumain ng katulad para mapunan ang katulad. Ang isdang hasa-hasa ay may mahabang at manipis na hugis na parang espada, ngunit ang benepisyo nito sa katawan ng tao ay hindi lamang para maging matalas ka. Ang regular na pagkain ng isdang hasa-hasa ay makakatulong na bawasan ang blood lipids at maiwasan ang arteriosclerosis. Ang EPA nito ay makakabawas sa bad cholesterol na dumidikit sa dingding ng mga daluyan ng dugo, at ang DHA ay makakatulong na mapanatili ang flexibility ng mga selula ng utak. Kaya may dahilan kung bakit tinatawag ng ilan ang isdang hasa-hasa na heart-protecting fish at brain-boosting fish. Bukod sa fish oil, ang isdang hasa-hasa ay naglalaman din ng maraming vitamin E. Ang vitamin E ay isang napakalakas na antioxidant vitamin na nagpoprotekta sa mga selula mula sa free radical damage at nagpapabagal ng pagtanda. Kung ang mga lampas 60 taong gulang ay nakakakuha ng sapat na vitamin E araw-araw, may positibong epekto ito sa cardiovascular health at brain function. Ang isdang hasa-hasa ay isa sa mga mahusay na pinagmulan ng vitamin E. Ang pagkain ng isang piraso ng isdang hasa-hasa ay magbibigay ng maraming anti-aging nutrients. Ang isdang hasa-hasa ay naglalaman din ng sapat na calcium, phosphorus at protein na makakatulong sa kalusugan ng buto at kalamnan. Para sa mga matatandang hindi mahilig kumain ng karne, ang pagkain ng isda ay nakakapagdagdag ng protina at hindi gaanong nagdudulot ng problema sa panunaw. Sa aspetong pinansyal, ang isdang hasa-hasa ay napakamura. Kung ikukumpara sa mamahaling isda sa dagat, ito ay talagang cost-effective na common people supplement. Tuwing taglagas, madaling makabili ng sariwang isdang hasa-hasa sa palengke. Maaari kang bumili ng ilang piraso at ihawin o iprito lamang gamit ang asin upang matamasa ang masarap at malusog na pagkain. Mahalagang paalalahanan na ang raw at internal organs ng isdang hasa-hasa, bagaman may nagkakagusto, ay mataas sa purin na madaling mag-trigger ng gout. Ang mga senior, lalo na ang mga may gout o high uric acid, ay mas mabuting iwasan ang internal organs at kumain lamang ng karne ng isda. Sa kabuuan,
Ang isdang hasa-hasa ay isang must-have health fish para sa mga senior na lampas 60 taong gulang. Sa panahon nito, subukang kumain ng isang beses sa isang linggo upang mapunan ang iyong puso at utak. Conclusion: marami tayong napag-usapan. Marahil ay magtatanong ang ilan, sapat na ba ang kumain lamang ng 4 na mabuting isdang ito? Siyempre, ang pagkain ay nangangailangan ng balanced and diversified diet. Bukod sa aming inirerekomendang salmon, sardinas, hasang at isdang hasa-hasa, ang iba pang omega-3 rich deep sea fish tulad ng herring, flying fish, at ilang high-quality white fish tulad ng cod, grouper ay makakatulong din sa kalusugan kung kinakain ng sapat. Binibigyang diin namin ang 4 na ito dahil partikular silang namumukod-tangi sa nutrisyon at madaling makuha, kaya pinakaangkop silang laging nasa menu ng mga senior. Sa kabaliktaran, hindi ibig sabihin na tanging 4 na isdang ito lamang ang pwedeng kainin. Hanggat iniiwasan ang blacklist na nabanggit kanina at pumipili ng mga ligtas at masustansyang uri ng isda at binibigyang pansin ang paraan ng pagluluto, pinasingaw, pinakuluan, nilaga ang pinakamainam na paraan na may kaunting langis, magagamit mo ng lubos ang pagkain ng isda upang mapabuti ang iyong kalusugan. Sa huli, binibigyang diin namin muli na ang karne ng isda ay isang napakagandang pinagmulan ng high-quality protein para sa mga senior na lampas 50 taong gulang. Ngunit ang susi ay ang pagpili ng tamang uri ng isda. Huwag nating isipin na ang pagkain ng anumang isda ay nakakapagpalakas. Ang pagpili ng maling isda ay maaaring magdulot ng kabaliktaran. Ang pagpili ng tamang isda ang tunay na magbibigay ng kalusugan at mahabang buhay. Ang 4 na pinakamasamang isdang aming inilista, pating, isdang espada, tilapia, at basa fish ay dapat iwasan hanggat maaari. Samantalang ang 4 na isdang dapat kainin, salmon, sardinas, hasang at isdang hasa-hasa ay dapat laging nasa inyong hapagkainan. Marahil sa simula ay hindi kayo sanay sa pagbabago ng dieta, ngunit kapag unti-unti ninyong naramdaman ang benepisyo sa kalusugan, tulad ng stable na presyon ng dugo, mas mahusay na memorya, at hindi na masakit ang mga kasukasuan, magiging masaya kayo na ginawa ninyo ang tamang pagpili. Sabi nga, mas mabuti ang kumain ng tama kaysa sa uminom ng gamot. Para sa mga kaibigan na lampas 50 taong gulang, ang isda ay isa sa mga pinakamagandang regalo ng kalikasan sa atin. Ang isang tamang isda ay mas mahusay kaysa sa 100 tableta. Sana ang aming ibinahagi ngayon ay makatulong sa inyo na maging mas kumpiyansa sa pagpili ng isda, maiwasan ang mga nakatagong panganib at yakapin ang tunay na kalusugan. Naway ang lahat ng senior ay makakain ng masaya at ligtas, at sa tulong ng masarap na pagkaing isda, makakamit ang malakas na buto, batang puso at matalas na memorya upang ang golden years ng buhay ay magningning. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aming channel. Hanggang sa muli,